Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng kwento ng si Islaw at ang kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Pagkadinig na may sumisilip na babae sa may kalsada, habang paparating kami, ay nagsalita rin si tatay. Oo nga, may sumisilip pa nga sa kalsada. Baka tagahanga mo yan, kapitan. Sambit pa ni tatay. Nang bigla din namang nagsalita si Mang Berting. Tama ka, Mang Utoy. Baka tagahanga nga yan ni kapitan. Hinahanap si kapitan. Huwag mo na muna kayang paspasan, Ambo. Baka tagahanga ni kapitan yan. Dagdag pa ni Mang Berting. At bahagyang ang binagalan ni Mang Ambo ang pagpapatakbo sa kalabaw. Ako naman, ay dahil nakasakay ako sa alaga akong kalabaw at nakabuntot lamang kami sa karetela. Wala na akong nagawa at napansin kong bumagal ang kanilang takbo. Kung kaya't bahagya ako ding nirendaan ang aking kalabaw. Kapitan, mukhang tagahanga mo nga. Sambit pa ni Mang Ambo. Habang tumitingin pa at sinisipat-sipat yung babae. Dahil doon ay biglang napahalakhak si kapitan. At pagkadakay nagsalita, huwag niyo na lamang pansinin. Ganyan lamang talaga. At nasanay na lamang ako sa mga ganyan. At isa pa, may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan ng pansin. Kaya nga lamang maganda ba yung dalaga? Biglang tanong pa ni kapitan. Tingin ko, kapitan, mukhang kaakit-akit. Ayon sa tingin ko. Ayun tingnan mo. Turo pa ni tatay. At napatingin din si kapitan sa itinuro niya ni tatay. Kung titingnan ang babae, ay sa tingin ko ay hindi kami nagkakalayo ng edad nito. Maaaring matanda lamang ito ng iilang taon sa akin. At kagaya ng sinabi ni tatay, mukha naman talagang nakabibighani ang dalaga. Nakalugay ang buhok nito na kumikintab. Tuwid na tuwid hanggang balikat. At bagay na bagay ang suot nitong baro at saya. Kaya tama si tatay. Kaakit-akit ang binibini. Ngunit sinusubukan ko itong mamukaan. Hindi ito kahawig ni Minerva. Bagamat kaakit-akit din ito. Ngunit nasisiguro kong hindi siya taga sa amin. Pagkaturo ni tatay, ay marahan pang bumalik ang babae sa may halamanan sa gilid ng kalsada kung saan ito nakapwesto kanina. Hindi naman siguro natin kinakailangan magmadali. Hindi naman siguro masama kung hihintuan natin, hindi ba? Hindi ba, Ambo? Sambit pa ni kapitan. Nang biglang magsalita naman si Mang Ipi. Kapitan, paano pong anak ko si Kadyo? Wala pa pong malay hanggang ngayon. Sambit pa ni Mang Ipi.
Kaya nga po, Kapitan. Kaawa-awa naman po ang aking anak. Sambit pa ni Aling Cheding. Nakasama din nila na nakasakay sa karitela. Hindi naman siguro, Mang Ipe. Sandali lang naman eh. Sambit pa ni Mang Ambo at ni Mang Berting. Ay, hindi bali na. Kung gano'n huwag mo nang pansinin, Ambo. Iharabas mo na. Patakbuhin mo na ng ubod ng tuli ng kalabaw. Utos pa ni Kapitan. Kung kaya't pinatakbo ng muli ni Mang Ambo ang kalabaw, pinalo ng pinalo. Tumatakbo ng kalabaw. Nang sa hindi kalayuan, ay muling lumabas ang babae at humarang ito sa kalsada. Hindi man lamang tumatabi. Kapitan, humarang na talagang tagahanga mo. Nasa kalsada na. Anong gagawin natin dyan, Kapitan? Labis-labis na paghanga na yan, Kapitan ah. Biglang sambit pa ni Mang Ambo at naririnig ko pang pagtawa nito. Tumatawa din sina Kapitan at Mang Berting. Maging si Tatay ay nakikitawa din. Sige na, sige na. Pagbigyan mo na nga. Bababain ko na upang kausapin. Sambit pa ni Kapitan habang ngumingisi-ngisi pa. At dahil doon ay pinahintunan ni Mang Ambo ang kalabaw. Nung mga sandaling yun ay sumigaw na ako. Huwag kayong bababa! Huwag kayong bababa, Kapitan! Subalit sa hindi ko malamang dahilan, ay parang hindi narinig yun nila, Kapitan, at nagpatuloy pa din. Akma nang bababa si Kapitan upang kausapin ng babae. Nang biglang umangil ang alaga kong kalabaw. Muli ay sumigaw ako. Huwag kayong bababa, Kapitan! Napalingon naman si Kapitan at napatanong. Bakit, Islaw? Bakit ba, Islaw? Anong problema? Ngunit bago pa makapagsalita ng tuluyan si Kapitan, ay pinatakbo ko na kaagad ang aking alagang kalabaw. Binulungan ko na agad ito at humarurot na ng takbo. Nag-alakabayo ang aking kalabaw at halos tumalon-talon pa ito sa pagtakbo. Hindi pa din umaalis ang babae sa kalsada. Hanggang sa salpukin na ito ng alaga kong kalabaw. Gulat na gulat si Kapitan sa aking ginawa. Halos hindi makapaniwala. Ganon din si Mang Ambo, si Mang Berting, maging si Tatay. Sila Mang Ipi naman ay hindi na rin makapagsalita sa labis na gulat. Islaw! Bakit? Bakit mo ginawa yun? Baka napatay mo na yung babae. Tanong kagad ni Kapitan. Kaya nga, Islaw, baka natepok mo na yung babae. Wala namang ginagawang kasalanan yung babae. Dagdag pa ni Mang Ambo. Tama ka, Ambo. Tagahanga pa naman yun ni Kapitan. Baka nagmula pa yun sa malayong lugar. At pinuntan si Kapitan. Kawawa naman. Pagsusog pa ni Mang Berting. Kaya nga, maganda pa naman. Dagdag pa ni Tatay. Tumilapon ang babae sa mga kakawian. At sa lakas ng pagkakabangga ng alaga kong kalabaw dito, ay siguradong hindi maganda ang magiging kalagayan ng babae. Islaw, bakit nga naman? Bakit? Bakit yun pang mamanugangin kong binangga mo? Sambit pa ni Tatay. Sa isip-isip ko, ay hindi ko kilala yung babae. Hindi din ito kamukha ni Minerva. Pero alam ko na, hindi ito taga sa amin.
Dahil doon ay napasagot na lamang ako kina tatay. Tay, tingin ko kasi hindi siya taga sa atin eh. Hindi ko siya namumukaan. Baka kasama siya sa mga umaalikid kay Kadyo. Ngunit hindi pa ako nakakatapos ng salita, ay nagsalita na si tatay. Kahit hindi taga atin eh. Bakit mo ipapaararo sa kalabaw mo? Sambit pa ni tatay. Ayos lang sana kung ikaw yung sumunggab eh. Kaya nga lamang yung kalabaw mo yung dumali. Dagdag pa ni tatay. Kaya nga Islaw. Nako, baka napatay mo yung babae. Sambit pa ni Mang Ambo. Tama ka, Ambo. Maganda pa naman sana. Mukhang bagay nga kayo Islaw eh. Kaya lang, mukhang sinuwag mo na eh. Dagdag pa ni Mang Berting. Dahil doon ay bigla akong nakonsensya. Tama nga naman si tatay. Baka naligaw lang ang babae dito. O baka sinadya niya ang aming baryo upang humingi din ng tulong kay Kapitan. Naku po. Baka nakapatay ako ng tao ng dahil doon. Bigla akong nabahala para sa aking sarili. Ngunit lalong-lalo na para sa kalagayan ng babae. Agad akong napapanaog sa aking kalabaw at hinanap ko kung saan na napunta yung babae. Kitang-kita ako nung tumilapon ito sa kakahuyan. At sa lakas ng pagkakabangga, pihadong malala ang magiging tama kung sakaling buhay pa nga ang babae. Halos hindi na ako mapakali. Hindi na ako magandamayo sa kakaisip na maaaring nakapatay nga ako ng tao. Hanap ako ng hanap sa mga halamanan. Subalit hindi ko makita yung babae. Wala ito sa pinagbagsakan niya kanina. Parang bigla na lamang nawala. Nang biglang napasigaw si Kapitan. Islaw! Takbo! Takbo! Huwag ka nang makonsensya! Tama ang ginawa mo! Sigaw pa ni Kapitan. Kung kaya't nagulat ako sa sinabi niya ni Kapitan. Napatingin ako sa gawin nila Kapitan. Nang biglang nagkakakawag si Mang Ambo. At kung titingnan ng kanyang kilos, ay parang tinatawag niya ako. Subalit walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Ngunit parang may itinuturo sa itaas. Nang tingnan ko ang nasa itaas, ay naroroon ng babae. Subalit nag-iba na ang itsura nito. Para itong nakabitin ngunit nakapatiwarek. At nanlilisik ang mga tingin sa amin. Takbo na Islaw! Takbo! Sigaw pa ni Kapitan. Napatalon ako sa aking kalabaw sa labis na takot. At kagad ko nang pinatakbo ang kalabaw. Pagkalingon ko kay na Kapitan, ay tinangka pa silang lapitan ng babaeng nakapatiwarik. Nang biglang napasigaw naman si Kapitan. Ngunit hindi tuluyang nakalapot sa kanilang aswang. Dahil doon ay napasigaw naman si tatay. Kapitan! Yung makabuhay! At biglang kinuha ni Kapitan ang makabuhay mula sa kanyang leeg na nakapalupot. Pagkakuha, ay iwinasiwas niya ito sa hangin. Habang sumisigaw, "Lumapit ka, kadiwa! Lapit!"
At pagkasigaw na yun ni Kapitan, ay hindi na nga nakalapit pa ang aswang. Ako naman ay may natitira pang asin sa aking bulsa. At isinaboy ko na din yun sa aswang. At nagsipaggayahan na sina tatay. Sinabuyan din nila ito ng asin. At naglagay din sa paligid. Pagkatapos nun ay naglaho na lamang sa dilim ang aswang. At hindi na lumapit pa. Noong mga sandaling yun, ay biglang umalakak si Kapitan habang iwinawas-iwas ang makabuhay. Ano? Sinong matapang dan? Lumabas ka, kadiwa! Mga isinisigaw pa ni Kapitan. Habang tumatango-tango naman sila Mang Ambo at sina Mang Berting. Patuloy kami sa pagtakbo. Habang kabuntot ko ang karitela. Nang biglang nagkagulo sa likuran, pagkatingin ko, ay nagwawala si Kado habang nasa karitela. Parang nasasapian ito at nagkakawag. Hindi ko tuloy malaman kung hihinto ako o hindi. Pero patuloy pa rin ang takbo namin. Halos mag-akapan naman sina tatay at si Kapitan dahil sa takot. Si Mang Ipi naman ay hindi mapigilan si Kadyo. Napakalakas ng pagwawala. Si Aling Cheding naman ay sigaw na ng sigaw na halos himatay na ito sa kakasigaw. Nang magsalita muli si Kapitan, Ambo! Berting! Hawakan niyo si Kadyo! Tatalian natin! Sigaw pa ni Kapitan. May pag-aalinlangan man. Ngunit magkasabay na kinapitan ni Mang Berting at Mang Ambo si Kadyo sa magkabilang kamay. At tumulong na rin si tatay upang hawakan ng mga paa ni Kadyo. Subalit nagpapasag si Kadyo at halos malaglag sa karitela ang tatlo. Napahinto na ako ng mga sandaling yun upang tulungan sila. Nang biglang tinalunan ni Kapitan si Kadyo at kinapitan ito sa kanyang likuran. At agad-agad na ipinulupot ang makabuhay sa liig ni Kadyo. Nagsisigaw si Kadyo. Ngunit hindi na ito makagalaw. Hindi kagaya kanina. Hindi na ito makakilos na kagaya ng ginagawa niyang pagwawala kanina. At agad-agad ay pinagtulong-tulungan na nila Mang Ambo at ni Mang Berting. Maging si Mang Ipe ay tumulong na rin upang maigapos si Kadyo. Tumulong din si tatay sa pagdali sa mga paa ni Kadyo. Matapos yun, ay biglang sumigaw si Kapitan. Patuloy lang sa takbo, Islaw! Ako nang bahala dito. Ako yung bahala! Sambit pa ni Kapitan habang nakapamaywang pa ito. Kung kaya't lalo ko pang binilisan ng takbo ng aking kalabaw. Habang nakabundot lang ang karitela nila Kapitan. Hanggang sa nakalabas na kami ng aming baryo at patungo na sa kabila. Tuloy-tuloy pa din ang takbo namin. Si Kadyo naman ay nananatiling nakagapos pa rin ng mga sandaling yun at hindi na naglilikapan ng ingay. Patungo na kami sa bahay ng manggagamot nang may makita akong nakaharang sa aming daraanan. Isang babae
Nakikilala ko ang babaeng ito. Nakaharang si Minerva. At biglang kinuha ni Kapitan ang makabuhay mula sa kanyang liig na nakapalupot. Pagkakuha nun, ay iwinasiwas niya ito sa hangin. Habang sumisigaw, "Lumapit ka, kadiwa! Lapit! Lapit!" At hindi na nga nakalapit pa ang aswang sa ginagawang iyon ni Kapitan. Ako naman ay may natitira pang asin sa aking bulsa, kung kaya't isinaboy ko ang bahagi na yun. At nagsipaggayahan na sina tatay. Isinaboy din nila ang kani-kanilang mga asin patungo sa mga aswang na nasa paligid. Isa-isang nagtakbuhan ng mga aswang at naglaho na lamang sa dilim. Nang biglang nagwala naman si Kadyo habang nasa karitela, na parang nasasapian na naman ito at nagkakawag. Hindi ko tuloy malaman kung hihinto na ba ako o hindi pa. Ngunit patuloy pa rin ang pagtakbo namin ng mga sandaling yun. Halos mag-akapan na si tatay at si Kapitan dahil sa nervyos pagkatingin ko. Si Mang Ipi naman ay hindi mapigilan si Kadyo sapagkat napakalakas habang nagwawala. Si Aling Cheling naman ay sigaw na ng sigaw at halos himatayin na ito sa kakasigaw. Nang magsalita si Kapitan, "Ambaw! Berting! Hawakan nyo! Hawakan nyo si Kadyo! Hatalian natin!" Sigaw pa ni Kapitan. May pag-aalangan man, subalit magkasabay na hinawakan ni Mang Berting at Mang Ambo si Kadyo sa magkabila na itong kamay. At tumulong na rin si tatay upang hawakan ang mga paa ni Kadyo. Ngunit nagpapapasag si Kadyo at halos malaglag pa sa karitela ang tatlo. Dahil doon ay napatalon na ako mula sa aking kalabaw upang tulungan sila. Nang biglang tinalunan ni Kapitan si Kadyo at kinapitan ito mula sa kanyang likuran. At agad-agad na pinulupot ang makabuhay sa liig ni Kadyo. Nagsisigaw si Kadyo na parang napapaso ito na hindi mawaray. Ngunit nung napuluputan na, ay tila hindi na ito makagalaw, kagaya kanina. Hindi na ito makakilos. Hindi na kagaya ng ginagawa niyang pagwawala kanina. At agad-agad ay pinagtulong-tulungan na nila Mang Ambo at Mang Berting, pati si Mang Ipe, na maigapos na ng husto si Kadyo. Maging si tatay ay tumulong na. Matapos yun ay biglang sumigaw si Kapitan, "Islaw! Patuloy lamang! Takbo lang! Ako nang bahala dito!" Sambit pa ni Kapitan habang nakapamewang pa ito. Kung kaya't lalo ko pang pinaspasan ang takbo ng aking kalabaw habang nakabuntot lamang sila Kapitan sa akin. Nakalabas na kami ng aming baryo at patungo na sa kabila. Tuloy-tuloy pa rin ang takbo namin. Si Kadyo ay nananatiling nakagapos ng mga sandaling yun. Nang biglang may nakita akong nakaharang sa aming daraanan. Isang babae. At namumukhaan ko
ang babaeng ito. Nakaharang si Minerva. Lalo kong pinatakbo ng mabilis ang alaga kong kalabaw upang salubungin ang babae. Nang biglang humaba ang buhok ng babae na nasa harapan. Humaba ito hanggang sa muntik ng sumayad sa lupa. At ang buhok nito ay tila kumapal pa ng kumapal hanggang sa naging buhaghag na parang nahipan ito ng ipo-ipo. Ang buhok ay dahan-dahan pang humahaba at tila gumagalaw pa ng kusa. Naanimoy gumagapang na ito patungo sa lupa. Halos sabay-sabay na pasigaw sina Kapitan at sina Mang Berting pagkakita din sa babae. Si tatay naman ay kamuntikan pang malaglag sa karitela. Kaagad akong umusal sa aking isipan ng mga dasal na ibinigay sa akin. At pabulong na ako upang utusan ng kalabaw ni Kapitan na tumakbo na ng diretso. Nang mapansin kong papalapit na nga sa amin ang babae, ngunit hindi na ako nag-alinlangan pa. Inutusan kong muling tumakbo ng mabilis ang alaga kong kalabaw. Napapatalon pa ang alaga kong kalabaw at nagmamadaling tumakbo. At kasunod nun ay inutusan kong bungguin na ang babae. Kinakailangan maalis namin ang humaharang sa daanan upang makarating sa bahay ng manggagamot. Ang bilis ng takbo ng alaga akong kalabaw. Humahagibis ito sa takbo. Ang babae ay hindi rin natitinag. Nasa gitna pa rin. Nasa gitna pa rin at nakaharang. Tuloy-tuloy ang takbo ng alaga akong kalabaw. At saka sinalpok niya ang nakaharang na babae. Nakarinig na lamang ako ng malakas na galabog. At sinabayan ito ng malakas na sigaw na parang may tumamang isang nilalang sa napakatigas na bagay. Nakarinig din ako ng mga paggalutukan ng mga buto na parang may nabasag. Subalit nananatiling nasa unahan pa rin namin ang babae. Tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng kalabaw. Nang ilang sandali pa, ay humawak na ang babae sa magkabilang sungay ng aking alagang kalabaw. Tila tinatangka na itong pigilan ang pagtakbo ng alaga kong kalabaw. Sumigaw na ako. Takbo pa! Takbo! Patuloy pa rin sa pagtakbo ang alaga kong kalabaw. Ngunit nananatili pa rin nasa harapan ng babae. Umaangil na rin ang alaga kong kalabaw upang suwagin na ang babaeng nakaharang. Subalit habang lumilipas ang sandali, pabagal na kami ng pabagal. Tila dahan-dahang napipigilan ang puwersa ng kalabaw. Hanggang sa halos na hindi na makatakbo ang kalabaw. At tila napigilan na nga ng babae habang hawak-hawak niya ito sa magkabilang sungay. Napahinto ng alaga kong kalabaw sa pag-usad. Dahil doon ay napadukot na ako sa aking bulsa upang dumaklot ng asin. Isang dakot ng asin ang isinaboy ko sa babae. Dahil doon ay biglang natigilan ng babae.
Nang unti-unti itong tumingin sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Kitang-kita rin ang mga pangil nito habang naglalaway ng ubod ng laggit. Kasunod ay bigla itong umangil ng napakalakas. Napababa na ako sa alaga kong kalabaw. At muli ay inusal ko ang dasal na itinuro sa akin. Muli ay humingi ako ng tulong sa alaga kong kalabaw. Subalit hindi na makakilos pa ang kalabaw. Hindi na ito makapuwersa pa. At tila napigilan na nga ito ng husto ng aswang na si Minerva. Nang bigla-bigla ay tumakbo patungo sa amin ang alagang kalabaw ni Kapitan. Papasugod ito. At tila ito ang tumugon sa aking tawag. Todo takbo ang ginawa ng kalabaw habang papasugod sa babae. Nang bigla namang may sumampang nilalang sa likuran ng kalabaw. Dalawang nilalang ito na nagtataglay ng mga nakapangingilabot at nanlilisik na mga mata at mga nagsisipaghabaan at nagtutulisan ng mga kuko sa kamay. Pagkasampa sa likod ay agad kinubabawan ng kalabaw, dahilan upang madiskare ito sa kanyang pagtakbo hanggang sa tuluyan na ngang mapatumba ang kalabaw. Agad akong napatakbo at sinabuyan ko ng asin ang mga ito. At saka nagsipagtakbuhan ang mga nilalang na yun. Ang mga aswang na ito ay tinabla ng asin. Subalit yung babae na pumigil sa alaga akong kalabaw ay hindi man lamang naapektuhan nung sinabuyan ko ng asin kanina. Hawak-hawak pa din ng babae ang magkabilang sungay ng alaga akong kalabaw. Subalit kitang-kita na ang babae. Siya na ang nananaig. Halos napatukod na ang alaga akong kalabaw at halos napasubsob na ito. At tila wala nang magawa pa. Sinabuyan ko muli ng asin ang babae. Subalit di man lamang ito natinag. Nang biglang humaba pa ang buhok ng babae. Humaba ang buhok nito hanggang sa lupa at gumapang. Tila gumagalaw ito na animoy may sariling buhay. Nang bigla akong makapitan sa magkabilang pa at napatumba na ako. Sabay lagapak ng aking likuran sa lupa. Sigawan si Kapitan pagkakita na. Islaw! Islaw! At narinig ko pa ang kanilang mga yabag na parang papatakbo patungo sa aking kinatatayuan. Nang bigla na lamang nagsipagsigawan muli si Kapitan. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Kapitan at maging ni Tatay. Nagpapataasan pa sa sigaw ang dalawa. Sumabay din sa sigaw sina Mang Ambo at Mang Berting. At kasunod nun ay may umangil na napakalakas sa bandang likuran nila. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Sigaw pa ni Kapitan. Nang mapatingin ako, ay may nakaharang na aswang kina Kapitan. Kaya napasigaw ang mga ito. Habang ako naman ay dahan-dahan ang hinahaltak ng kumapit na buhok sa aking paanan. Pinilit ko magpupumiglas. Pinilit kong labanan. Kumapit ako sa mga damo na nasa paligid.
Subalit hindi pa din ako makalpas. Hanggang sa mabunot ko na ang mga damo sa paligid. At tuloy-tuloy pa rin ang paghatak sa akin. At maging ang mga kamay ko ay ipinapangkamot ko na sa lupa upang makaalpas lamang. Subalit wala pa rin. Napasigaw na ako ng mga sandaling nun habang humihingi ng tulong. Nang biglang nag-uumalpas muli ang alaga kong kalabaw. Nagkakakawag ito. Subalit hindi sapat ang kanyang lakas upang labanan ng aswang na ito. Ang aswang na babae lamang ang humarap sa kanya. Pambihirang lakas ang ipinapamalas ng aswang. Ang alagang kalabaw naman ni Kapitan ay nagpupumili ding tumayo. Nang bigla na namang kumabawan ng kalabaw, nang sa tingin ko ay nasa 5 aswang at pinagtulong-tulungan ng kalabaw. Sila Kapitan ay patuloy pa rin sa pagsigaw. Buti na lamang at hawak-hawak ni Kapitan ang makabuhay. At dala-dala din nila ang buntot pagi. Dahil doon ay hindi sila malapitan ng mga humaharang na aswang. Subalit hindi din nila ako malapitan. Sapagkat unti-unti na akong kinakaladkad ng buhok na nagmumula sa babaeng aswang. Sigaw na ako ng sigaw. Nagpupumilit pa rin akong makalpas. Hanggang sa unti-unti nang humihigpit ang pagkakapilipit ng buhok sa aking mga paa. Habang hinahaltak ako nito at kinakalagad patungo sa babae. Kahit anong pagkukumiglas ko ay tila walang epekto. At lalo pang ang humigpit ang pagkakakapit ng buhok sa aking mga paa. At unti-unti na rin itong umakyat. Papaikot na sa aking katawan. Hanggang sa maging ang mga kamay ko ay napalputan na rin ng kanyang buhok. Hindi na ako makagalaw pa. Hindi na ako makalpas pa. At paunti-unti na rin itong pumunta sa aking leeg. At unti-unti na akong sinasakal. Nang ilang sandali pa'y nasa harapan na ako ng babaeng aswang. Habang nakapalupot sa akin ang kanyang buhok. Nakapalupot ito sa buo kong katawan. Unti-unti akong itinayo nito sa pamamagitan lamang ng kanyang buhok. At halos ibinitin ako ng patayo. Gustuhin ko mang pumalag. Subalit ubod ng lakas ang kanyang buhok na pumulupot sa akin. At hindi man lamang ako makagalaw. Para akong nakapitan ng alambre. At maging pagkilos ng aking mga kamay ay hindi ko na magawa pa. Paunti-unti pang humihigpit ang pagkakapulupot ng buhok na yun. Ilang sandali pa ay may binibigkas na mga kataga ang babaeng aswang. Mga kakaibang salita na hindi ko mawari. Malayo ito at taliwas sa dasal na inuusal ko. Kasunod nun ay nagsisigawan na rin sina Kapitan. Habang naririnig ko at mukhang napapaligiran na sila ng mga aswang. Nang bigla namang nagwala si Kadyo. Mukhang nanumbalik na ang pagwawala niya kanina. At ngayon na ulit sinusumpong. Nung mga sandaling yun ay mukhang nasa alanganing sitwasyon na kaming lahat. Subalit sa isip-isip ko ay hindi ako nawawala ng loob.
Humingi ako ng tulong sa Diyos Ama. At muli kong sinambit ang itinuro sa aking dasal. At muling humingi ng tulong. Nang biglang nanlaki na lamang ang mga mata ng babaeng aswang. At umangil ito ng napakalakas. At biglang may bumitbit sa babaeng aswang. Isang napakalaking braso ang bumungad sa aking harapan. At napakalaking kamay din ang biglang humawak sa leeg ng babaeng aswang. Binitbit ito at agad inihampas sa lupa. Napasinghap ako sa aking nasaksihan. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari. At saka pa lamang ako binitawan ng buhok na pumulupot sa akin. Bagsak ako sa lupa. Subalit hindi ko na alintana yun. Sapagkat magpasa hanggang ngayon ay gulat na gulat ako. At hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Pagkatingala ko, nakita ko ang nilalang na may ulo ng kalabaw at katawan ng tao. Muli ko na naman siyang nakita. Pagkahampas ng nilalang na ito sa babaeng aswang, ay saka tinapakan ng babaeng aswang sa dibdib upang hindi ito makatakas. Nagkakakawag ang babaeng aswang, subalit hindi ito makalpas. At ilang sandali pa tumingin sa akin ang nilalang na yun na may ulo ng kalabaw at saka tumango. Bilisan mo na, Islaw. Tulungan mo ang mga kaibigan mo. Sambit pa ng nilalang. Kaagad ko ng tinakbas kadyo upang matulungan. Ngunit noong mga sandaling yun, ay nagsipagtakbuhan na rin ang ibang mga aswang. Kanya-kanyang takbo ang mga ito. Palayo sa amin. Mula nung nagpakita ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Pagkalapit ko kay Kapitan, gulat na gulat si Kapitan at tila hindi makapagsalita. At nakatuon lamang ang kanilang tingin sa akin. Dahil doon ay agad na akong nagsalita. Kapitan, wala na po tayong nalalabing oras. Kinakailangan na nating dalhin si Kadyo sa manggagamot. Sambit ko pa. At saka pa lamang tila nahimasmasan si Kapitan. Ay! Tama! Tama ka, Islaw! Tara na! Ambo! Berting! Buhatin si Kadyo! Madali! Utos kaagad ni Kapitan. Tulong-tulong kaming binuhat namin si Kadyo upang dali na sa bahay na manggagamot. Nang ilang sandali na lamang, ay natanaw na namin ang bahay ng manggagamot. Pagkalapit ko kina Kapitan, ay gulat na gulat si Kapitan. Subalit imbis nakatingin kay Kadyo, ay nakatuon lamang ang kanilang tingin sa akin. Kungket agad na akong nagsalita. Kapitan, wala na po tayong nalalabing oras. Kinakailangan na nating dalhin si Kadyo sa manggagamot. Sambit ko. At saka pa lamang tila nahimasmasan si Kapitan. At ganon din si Mang Ambo. At maging si Tatay. Tama! Tama ka, Islaw! Tara na! Ambo! Berting! Tulungan niyo ako! Buhatin natin si Kadyo! Utos ka agad ni Kapitan.
Kung kaya't tulong-tulong na kaming binuhat namin si Kadyo upang dalhin sa bahay ng manggagamot. Nakatali ang buong katawan ni Kadyo at nakapalupot din dito ang baging ng makabuhay. Ilang sandali na lamang ay natatanaw na namin ang bahay ng manggagamot. Malapit-lapit na at makakarating na rin kami. Habang buhat-buhat namin si Kadyo, ay tumingin ako sa gawin ng dambuhalang nilalang na may ulo ng kalibaw. Naroroon pa rin ito at apak-apak pa din niya ang aswang na sumugod sa amin kanina. Subalit, tila hindi ito nakikita nila kapitan at maging nila tatay. Hindi nila nakikita ang pambihirang nilalang na ito na talaga namang kamangha-mangha ang kaanyuan, na kahit pangalawang beses ko nang nakita ito ay gulat na gulat pa rin ako. Muli ay itinoon ko ang aking atensyon sa aming pupuntahan. Tanaw na namin ang bahay ng manggagamot. Tulong-tulong pa din kami sa pagbubuhat kay Kadyo. Si Kadyo ay nanumbalik na sa kanyang pangkaraniwang anyo. Hindi na rin ito nagwawala, hindi kagaya kanina. Subalit nananatiling nakapalupot pa rin sa kanyang katawan ang makabuhay. Nang maya-maya pa, ay bigla kaming nakarinig na parang may umiyak na babae. Dahil doon ay napalingon kaming lahat. At maging ang dambuhalang nilalang ay napukaw ang atensyon nito. Ngunit kasabay din nun ay biglang nawala ang aswang mula sa pagkakaapak ng dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Mukhang nakawala yata si Minerva. Bigla akong nakaramdam ng takot. Napasigaw kaagad ako. Takbo! Takbo! Nang bigla namang nagsalita si Kapitan. Ano ka mo, Islaw? Sambit pa ni Kapitan habang napapangiwi na rin dahil sa bigat ni Kadyo. Kapitan! Takbo na kayo! Takbo na! Sigaw ko pang muli. Ano daw, Kapitan? Tanong pa ni Mang Ambo. Takbo daw, Ambo! Takbo! Sambit pa ni Kapitan. Kung kaya't biglang binitawan ni Mang Ambo si Kadyo at tumakbo. Nang biglang napasigaw si Kapitan. Damuho ka, Ambo! Hindi ganyan! Huwag mong iwanan si Kadyo! Bubuhatin natin si Kadyo at tayo'y tatakbo! Dahil doon ay napabalik ng di oras si Mang Ambo at muling binuhat si Kadyo. Sama-sama muli kaming binubuhat si Kadyo. Kahit may kabigatan ng aming binubuhat, ay pinilit pa rin naming tumakbo. Umuusad na kami nang higit na mabilis kumpara kanina. Nang maramdaman ko na lamang na merong paparating. Parang may papasugod na sa amin. Mabilis ang kilos nito at nararamdaman ko na napapalapit na siya. Nang maya-maya pa'y nakarinig na ako ng mga pagkalos ko sa paligid.
may papasugod na nilalang sa aming gilid. Umangil ito ng napakalakas habang papasugod sa amin. At mukhang si Kadyo nga ang kanyang punterya. Hindi na ito mapipigilan pa. Kung kaya't napatalon na ako upang iharang ang aking sarili sa pagsugod na yon. Nang biglang nakarinig ako ng napakalakas na galabog. May bumigwas sa aswang na yon. At pagkatingin ko, ay naririyan muli ang napakalaking kamao na sumuntok sa aswang. Halos mawasak ang mukha ng aswang sa lakas ng pagkakasuntok na yun. At dahil doon ay napigilan ng aswang sa kanyang pagsugod. At dahil sa lakas ng pagkakasuntok, ay nagpagulong-gulong ang aswang. At lahat ng madaanan nito ay tumba. At sa laki ng kamay na yun ng kamao, nasisiguro ko kung kanino yung nagmumula. Sa dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Sumasadsad pa ang katawan ng aswang dahil sa tindi ng lakas ng pagkakasuntok sa kanya. Ngunit ilang sandali lamang ay dinampot muli yung aswang mula sa lupa. Dinampot ito at nagmistulang kuting. Dinampot ito ng napakalaking kamay. At saka pinilipit. Naghuhumiyaw ang aswang. Nagmamakaawa ito na huwag siyang lagutan ng hininga. Nagmamakaawa ito sa dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Habang bitbit naman ang dambuhalang nilalang ang aswang, ay nagwika ito. Islaw, ano ang iyong pasya? Tatapusin ko na ba? Sambit ng dambuhalang nilalang. Dahil doon ay bigla akong natigilan. Hindi ko inaasahan ang katanungang iyon. Nagmamakaawa pa rin ang aswang. At sa pagkakataong ito, ay sa akin ito nagsusumamo. Islaw! Parang awa mo na! Maawa ka! Pangako, hindi ko na uulitin ito. Hindi ko nagagambalain ang inyong baryo. Hindi ko nagagambalain ang iyong kaibigan. Sambit pa ng aswang. O sige, papayag ako. Ngunit, kinakailangan mo munang alisin ang pagkaaswang ni Kadyo. Kung magagawa mo yun, isasalba din ang iyong buhay. Sambit ko. Magagawa ko yun, Islaw. Magagawa ko yun. Ngayon din. Kaya nga lamang, kung nakakain na ng sariwang laman si Kadyo, ang itlog na itinanim sa loob ng iyong kaibigan ay baka naging inakay na. Maaari pa rin siya magpatuloy na maging aswang. Ngunit, maaari pa rin siyang magamot. Iyon nga lamang, nakasalalay na sa manggagamot ang kanyang kaligtasan. Kinakailangang mahusay na manggagamot ang maaaring kumontra at magpasuka sa kanya. Sambit pa ng aswang.
Dahil doon ay tila lalong nagalit ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. At lalong pinilipit ang aswang. Naghuhumiyaw naman ang aswang sa sobrang sakit. At tila naririnig ko ng paglagutukan ng katawan nito at mga buto. Nagmamakaawa. Nagsusumamo. Sa kabila ng kanyang pagiging aswang. At sa kabila ng kapahamakang idinulot niya sa amin, ay nakaramdam din naman ako ng awa. At isa pa, ayaw ko namang kumitil ng buhay. Kung kaya't pinakiusapan ko ang dambuhalang nilalang, napakawalan na lamang ang aswang. Ngunit sa pangakong, hinding-hindi niya na kami gagambalain magpakailanman. Sumang-ayon naman sa akin ang dambuhalang nilalang. Nung pinakawalan na ng dambuhalang nilalang ang aswang, ay sa isang iglap, ay bigla na lamang ito naglaho. Ngunit bago ako kumilos, nakiramdam pa ako sa paligid. Nag-iingat ako kung anong magiging kilos ng aswang niya. Subalit, makalipas pa ang ilang minuto, ay hindi ko na maramdaman ang presensya ng mga aswang. Mukhang tinupad nga niya ang kanyang pangako. Nang maya-maya pa, ay parang napansin ko na lamang na lahat sila kapitan ay nakatingin sa akin. Sina Kapitan, si Tatay, si Mang Ipe, si Aling Cheding, at maging si Mang Berting. Gulat na gulat ang mga ito at nanlalaki ang mga mata. Tila manghang-mangha sa akin na hindi ko rin mawari kung bakit. Nang biglang nagsalita si Kapitan, "Kahanga-hanga ka talaga, Islaw! Tunay ngang may lakas ka ng 10 kalabaw!" Sigaw pa ni Kapitan. At dahil dun, ay hindi ko malaman ang aking sasabihin. At dun ko rin napagtanto na parang hindi nila nakikita ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Napatango na rin sina Tatay at ganon din sila Mang Berting sa sobrang pagkamangha. Nakita mo yan? Nakita mo ba yung Berting? Hinambalos lamang ni Islaw ang aswang. Kung bet nagtatatakbo ang mga aswang. Pambihira ka, Islaw. Pambihira! Sigaw pa ni Kapitan. Nang hinanap ko si Mang Ambo, ay nahimatay na pala ito sa tindi ng takot. Malamang ay nung sumugod ang aswang kanina at hindi na nito nakayanan ng nerbiyos. Kaagad naman itong ginising nila Kapitan. Nang mahimasmasan na si Mang Ambo, ay ipinagpatuloy na namin ang pagbuhat kay Kadyo. Dadalhin namin sa bahay ng manggagamot. Sa mga sandaling to, ay tila nawalan din ng malay si Kadyo. Pagkadating pa lang namin sa bungad ng kanilang bakuran,
ay nakaabang na ang apo ng manggagamot. Tila inaantabayanan kami. Saglit lamang po Aantayin ko lamang po ang pagtawag ng aking lolo. Sambit pa ng lalaki. At makalipas lamang ang ilang minuto, ay narinig na namin si Mang Isidro. At binibigyan na kami ng pahintulot na pumasok. Hindi na kami nag-aaksepa ng oras. Pagkapasok namin, ay nabungaran agad namin si Mang Isidro, ang manggagamot, habang nagdarasal ito sa kanyang altar. Nang maya-maya pa'y nilingon kami ni Mang Isidro at nagwika. Ipagpaumanin ninyo mga amang, at hindi ko kayo kaagad-agad na pinatuloy. Batid kong ang inyong kasama ay isa ng aswang. At para sa aming kaligtasan na naririto, ay hindi ko siya maaaring patuloyin kaagad-agad. Sapagkat bibigyan ko siya ng laya nun na maglabas-masok ng walang pasabi dito sa aming lugar kung gagawin ko yun. Kung kaya't naglagay muna ako ng mga pangontra at mga bakod para na rin sa aming kapakanan. Sambit pa ng manggagamot. Pagkakita ni Mang Isidro kay Kadyo, ay hindi na ito nagtanong masyado. Nagsagawa agad ito ng kanyang pagdarasal at nag-uusal ng mga katagang hindi pangkaraniwan. Kaagad tinawag ni Mang Isidro ang kanyang apo at may pinakuha. Pinakuha din niya ito ng kawayan na ang dulo nito ay ibinabad niya sa apoy hanggang sa maging abo at dinikdik niya ito ng tuluyan. Ilang sandali pa'y bumalik na ang apo ni Mang Isidro. At may dala-dala ito na isang baso, tubig. Pagkadating ay nagbigkas ng mga kataga si Mang Isidro at saka iniihip sa isang basong tubig. Matapos yun, ay sa kanya doon inihalo ang abo ng dinikdik na kawayan. Nung mga sandaling yun ay biglang nahimasmasan si Kadyo. At pagkakita sa ginagawa, ay bigla itong natakot. Nasaan ako? Bakit ako naririto? Sigaw pa ni Kadyo. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sunod-sunod na sigaw ni Kadyo. Islaw! Tulungan mo ako! Bakit ako naririto? Subalit hindi makaalpas si Kadyo. Gawa ng nakagapos ang buong katawan nito. Pinainom ni Mang Isidro ang tubig kay Kadyo. Matapos yun, ay tila walang nangyari kay Kadyo. Pinagmamasdan lang namin si Kadyo. At parang wala namang naging epekto sa kanya ang ipinainom na yun. Naalala ko tuloy ang sinabi ng aswang kanina, na kung maaagapan ng manggagamot at kung may kakayahan ang manggagamot, ay maaari pang mapagaling si Kadyo. Kaya nga lamang, sa mga sandaling ito, ay wala akong nakikitang pagbabago sa kalagayan ni Kadyo.
Nag-antay pa kami ng ilang pang minuto. Noong mga sandaling yun, ay nagkakaroon na ako ng mga agam-agam na kung ang paggamot ba kay Kadyo ay umabot ba sa oras o hindi. Makalipas ang kalahating oras, ay sumuka na si Kadyo. Sumuka ito ng napakaitim na likido at napakabaho nito. Parang pinagsama-samang mga dumi. Nakasusulasok ang amoy nito. Nais ko lamang pong shoutout si Ma'am Janet Virga din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy XP. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, Weste Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po kay Ma'am Aya Flores, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jekyll Recorba, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Jean Albino, dyan po sa may Riyadh, Saudi. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Si Sir Roland Fadrigo, shoutout po. Kay Sir Ticarol TV Mix, shoutout po. Kay Ma'am Feli Rivera Raimundo, shoutout po. At kay Sir Arnav TV, shoutout po. Maraming salamat po.